Patuloy po ang paglakas ng piso kontra dolyar. Kahapon po umabot ito sa pinakamababang palitan mula noong 2008. Yun nga lang, negatibong epekto nito sa mga exporter at sa mga kababayan po natin na umaasa sa padala ng mga kaanak nilang OFW. Balita hatid ni Chino Gaston. Para sa araw-araw na gastusin, umaasa si Milagros Malcontento sa padala ng kanyang anak na nasa Amerika. Noon, sapat raw ang $200 na pinapadala nito kada buwan. Pero iba na raw ang sitwasyon ngayon. Marami. Kasi siyempre, kailangan mo rin ng malaking bagay na naimpeto nga bumaba ang dollar. Patuloy kasi ang paglakas ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa pagsasara ng palitan, bumaba ang halaga ng dolyar sa 40.87 pesos. Ito na raw ang pinakamababang palitan mula pa noong taong 2008. Dati nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang remittances o mga padala ng mga overseas Filipino worker ang pangunahing rason sa paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan ding lalakas pa ang piso sa huling bahagi ng taon. Every end of the year, talagang yun yung trend, mas malakas ang piso. Bakit? OFW inflows, no? Madaming OFWs na nagpapadala ng pera. That's number one. Number two, ang lakas rin ng financial markets, no? Stock market, all-time high. We're almost 30% year-to-date. Pero bukod sa mga tulad ni Milagros na umaasa sa remittance, apektado rin daw maging ang mga exporter. Lumiliit na yung kita nila doon, no? Dahil kailang cost competitive sila, mababa yung binebenta nilang presyo or serbisyo. And tapos, pag kinonvert pa nila into pesos, yun nga, mas maliit na yung conversion rate. Oo. So medyo lugi sila. Sa gitna ng inaasang pag-boost ng remittances ngayong Pasko, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad tungkol sa tamang paggamit ng pera. May ilang kasing sa kagustuhang lumago ang kanilang ipon, nagiging biktima ng samut-saring investment scams. Bukod sa pangako ng mabilis at malaking tubo, may ilang pinipiling ipagkatiwala ang pera sa mga kakilala. Medyo intimidated kasi ang masang Pilipino pagdating sa bangko. Yung trust sa paluwagan should be replicated also sa trust sa bangko. Most probably it's because of the personal experience, the one-on-one experience of the depositor, of the person na nasa paluwagan, and doon sa kanyang treasurer ng paluwagan. Chino Gaston, GMA News.